panawagan ng mga taga Bicol, no? Ito, sige, pagbigyan po natin, no? Bicol Solons call for end to Senate inquiry into People's Initiative. No, bakit po nila tinututulan, no? The current Senate hearings on PI process initiated by private groups long yearning for charter change in which the House of Representatives and its leadership have surprisingly and unfortunately become the subject of inquiry. Okay. So, naging subject daw po ng inquiry yung mga taga-House of Representatives, yung mga congressman, contravene interparliamentary courtesy and wreak of undue interference by members of one chamber in the official acts of legislators belonging to the others. Okay? No? So, sinasabi po nitong si Congressman, sino ba tong congressman na to? El Rey Villapuerte, no? Na sana tigilan na ng Senate dahil wala na siyang yung interparliamentary courtesy, no? Magkaiba po yung house. 'Di ba? Sinasabi po ni Villapuerte na bakit tila yung tinutumbok ng inquiry ng Senate yung mga congressman. Yun po lumalabas eh. Yun po ang lumalabas, no? Ang nagsasalita yung mga tao. Pumirma po kami. Sino nagpapirma? Si ganun po. Kaninong tao yan? Doon tao po ng congressman. Okay. Yun yung sinasabi namin eh. Hindi talaga po pwedeng hindi kayo ma-involve. Kasi ang problema po, pasensya na kayong mga congressman, alam na po ng lahat ng tao na may involvement kayo dyan eh. Alam niyo, hindi nyo naman maluloko yung mga Pilipino. May social media na po eh. No? Yung mga sinabi nyo noong December, inuulit lang namin. Gusto nyo ulitin ko yung mga sinabi ng mga congressman noong December? He emphasized that the investigative actions of Senate against members of the House breach the mutual respect and civility expected in the bicameral setup of the Philippine Congress. So ang gusto niya po ay magkaroon po sila ng paggagalangan, di ba? Igalang niyo naman yung mga congressman kasi kami dinidiin niyo. Yun yung gusto niya sabihin eh. Pinalalabas ninyo na kami yung may kasalanan, di ba? Okay. The call to halt the Senate's investigation reflects the House desire for a collaborative effort to enact significant economic reforms. Okay. 'Di ba? Ang ganda ng sinasabi nila kung yan lang po yung sinasabi nila. Pero wag na po tayo magkunwarian. Ano po yung sinasabi kong wag magkunwarian? Congressman El Rey Villapuerte. Sa People's Initiative na pinapipirmahan ninyo, ang mangyayari po kung yan po ay mapapatupad, halimbawa po magbabago tayo ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative, ayon dyan sa pinapipirmahan na kumakalat ngayon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang dati separate voting bicameral, no? Yung Senate, sabi nga ni Senator Amy Marcos, kahit pagpapalit lang ng kalye. kahit pagpapalit lang po ng kalye, separate po yung voting. Ibig sabihin, iba yung boto ninyo sa Kongreso, sa House of Representatives, iba naman yung boto nila sa Senado. Kasi konti lang sila eh. 24, di ba? Tapos kayo 300 plus. Ang gusto ninyong mangyari, ang gustong mangyari ng PI, gawing isa na lang ang boto. So yung isang senador na binoto ng 15 million, yung pinaka mababa, ay binoto ng 15 million at ang isang congressman na binoto lang sa kanyang distrito, no, na 200,000, parehong isa lang ang boto. Sa tingin niyo po ba makatarungan 'yon? 'Di ba sinasabi po ninyo na dapat igalang ng Senado yung Kongreso? Samantalang yung People's Initiative, no, na malabas na po ngayon ang katotohanan, kayong mga congressman ang may pakana, ay tanggalan ninyo ng power actually yung Senado. Very powerful yung Senado. Binoto yan ng Pilipinas eh. 24 lang sila na binoto. Kayo po, binoto separate voting. No? Magkaiba yung boto ng Senado at saka Kongreso. Bakit po magpapaperma kayo na isahin na lang yung... yun po ang nakikita namin na mas walang paggalang sa Senado. Magiging katumbas na lang sila yung boto nila ng isang Kongreso. No? Kayo po yung nagpakita ng kawalang respeto sa Senado. Tignan niyo po yung sinasabi na ng inyong speaker. Inuulit-ulit natin eh. Wala kayong pakalam sa People's Initiative. Magtrabaho kayo. Wala raw pakialam.
Bakit hindi niyo papakialaman yung People's Initiative? Ilan lang po yung pipirma sa People's Initiative. Tapos yun na masusunod. Sila po binoto po ng pangkalahatan. Tapos ang masusunod, yung 3% lang per district na nagsasabi na isa na lang ang botohan. Hindi po uubra yun. Okay, punta na po tayo rito sa pangalawang nating topic. Ito pong ating pangalawang topic, nung nakaraan, tinalakay po natin kahapon, nagbigay po ng pahayag itong UN Rapporteur, no? Si Miss Khan. Ano ba pangalan nito ni Miss Khan? Nakalimutan ko. Lagi ko nakakalimutan. Elizabeth ba? Ayan po. Ayon po sa kay Miss Khan, ito yung ano niya, ito yung gist ng kanyang pinaglalaban, no? Dahil daw ngayon ay mayroon ng nagsisimula na yung proseso ng peace process, no? Nagkakaroon na tayo ng peace talk. Irene Khan pala. Okay. Si Irene Khan, pumunta po siya rito, UN Rapporteur. Hindi ko po alam kung sino nag-imbita sa kanya. Malamang isa diyan sa mga kalaban ng gobyerno nag-imbita diyan, no? Tapos aral-aral. Ito po ang na-realize ko, no? Pinag-report niya kasi UN naman siya, di syempre kagalang-galang naman. Kaya po lahat na po ng mga may mga sapaw sa ulo pupunta sa Pilipinas para magkaroon sila feeling nila very powerful sila. Kasi sa ibang bansa hindi nila pwedeng gawin 'yan, eh. Hindi niyo ba nakikita? Pupunta sila dito, didiktahan yung ating gobyerno kung ano yung trip nilang gawin. Okay. Ito po, pinag-aralan niya, kinuha niya yung mga panig. Sabi nga ng mga NTF-ELCAC, puta, binigay namin sa kanya ang lahat ng accomplishment ng NTF-ELCAC. Ano po ba NTF-ELCAC? Pinaliwanag daw nila. Ano yung tagumpay? Ano yung whole of government approach? No? Bakit wala na pong insurgency sa maraming lugar? Insurgent free na? Dahil po yan sa NTF-ELCAC. Ibig sabihin, pinaliwanag nila, nagbigay sila ng mga patunay, mga ebidensya, no? Kay Irene Khan na ito po yung ginawa ng NTF-ELCAC para po matapos yung 55 years naming problema sa insurgency. In fact, sinasabi nila, ito yung pinakamatagumpay, no? Pinakamatagumpay na proyekto ng gobyerno laban sa insurgency. Pinaliwanag daw nila, ang tiyaga nilang magpaliwanag kay Irene Khan. Kaya nagulat sila nung ang laman ng rekomendasyon ni Irene Khan ay buwagin yung NTF-ELCAC. At ang hindi pa katanggap-tanggap ayon dito sa mga taga-NTF-ELCAC, pinaliit ni Irene Khan yung NTF-ELCAC na mga red tagger lang. Yun lang po, parang ang papel lang po ng NTF-ELCAC ay mag-red tag lang. Nawala na po yung mga nireport nila. Ang pinakinggan po yung mga nagsasabing ni-red tag sila. Tapos ang rekomendasyon na kagad, buwagin na yung nagre-red tag na NTF-ELCAC. Ano po ang nakakatakot dito? Ang nakakatakot dito, kung si Tatay Digong po ang presidente, mumurahin lang yan. PI ka, huwag ka nang babalik dito. Irene Khan. Tsaka ka. Huwag ka nang pupunta rito. Huwag kayong makialam sa amin.